Welcome po sa ating pong online Bible study. Bagamat naghihintay pa po tayo sa ating mga kapatiran sa kanila pong pagla-login po dito po sa ating Google Meet. Ngunit nakita ko po na oras na kaya tayo po ay magpapaumpisa na po. Good evening and welcome din po sa mga kapatid po natin sa Facebook Live po. Bilang opening song po natin, tayo pong lahat ay umawit sa 152. Pastor ka ang aming patnubot. Pastor ka ang aming patnubot, pag-iingat mo'y lubos. Ikaw nga ang nagdudulot ng tahanang malubos. Napagpala namin Jesus, nasa kanay lubos. Napagpala namin Jesus, nasa kanay lubos. Kami nga'y alagaan sapagkat iyong tunay. Kaya't sa tuwing agay, itungo bumabigat. Mapagpala namin Jesus, ingit ang aming Diyos. Mapagpala namin Jesus, ingit ang aming Diyos. Ang pangako mo ay pala, kahit masagang lugar. Ikaw sa aming maawa, hindi ka sa galitan. Mapagpala namin Jesus, ingat ang may Diyos. Mapagpala namin Jesus, ang may ng dating mga tutuhan, anay mong kalooban. Ang biyaya ay pagkakamtan, sana nangangailangan. Mapagpala namin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Mapagpala namin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit at minsan pa po tayong umawit po sa page 205 po. Page 205, pag-ibig niya'y walang kapantay. Nais kong magsabi ng tungkol kay Kristo, kaibigang walang katulad sa mundo. Sasabihin kung paano binago na inagawa ng sinumang tao. Siya'y walang katulad na kaibigan, pag-ibig mo'y walang
Siya'y walang katulad na kaibigan, pag-ibig ay walang kapantay. Hinamo ako sa salat kadiliman, o mahal akong walang tinatanggap sa araw-araw, pag-ibig ko'y pinabibigaya. Di ko kayang maarutan ng pag-ibig, na ako nga ba'y may kakampihan. Siya'y walang katulad na kaibigan, pag-ibig ay walang kapantay. Hinamo ako sa salat kadiliman, o mahal akong Purihin pong Diyos sa ating pong mga inawit, at ngayon po sa ating pong opening prayer ay hingin po natin kay Brother Renmark na tayo po ay kanyang pangunahan po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Ama, tunay nga po ang inyo pong pag-ibig ay lubos po sa bawat isa po sa amin, na kami po ay inyo pong hinango mula po sa amin pong mga pagkakasala, lugmok sa amin pong mga kasalanan. Ngunit salamat po, Ama, sa inyo pong pag-ibig sa pamamagitan po ng aming pong Panginoong Hesus, sa kanya pong kamatayan at muli pong pagkabuhay, ay kami po ay nagkaroon po ng pag-asa po sa pamamagitan po ng pananampalataya po sa kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay magtatamo ng biyaya pong kaligtasan. Salamat po ng marami, Ama, at nawadalangin po namin sa aming pong mga inawit ay kayo po ay napapurihan. Salamat din po, Ama, sa pagkakataon po na inyo pong pinagkaloob po sa bawat isa po sa amin, upang muli kami po ay makapag-aral po ng inyo pong mga salita sa pamamagitan po ng online. Ang dalangin po namin na pangunahan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po kami ng katahimikan po sa aming pong mga kapaligiran, at malinaw din po na internet connection upang wala pong maging hadlang sa aming pong pag-aaral ng inyo pong mga salita. Maraming salamat din po, Ama, sa inyo pong anak na gagamitin na magtuturo po ng inyo pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyo pong banal na espiritu upang patuloy po na kanya pong mahayag at maituro ang inyo pong mga salita nang naayon po sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa bawat isa po na nakadalo. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin sa pamamagitan po ng inyo pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at binabalik po namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa kapatid sa pangunguna po sa panalangin. At ngayon po mga kapatid, marahil po ay atin po munang puputulin pansamantala ang ating pong pag-aaral po sa aklat ng Pilipos. Marahil po ang kapatid natin ay dala po ng karamdaman. Ngunit magpapatuloy po tayo sa pagbubulay po natin sa mga salita ng Diyos. Bagamat ito man po ay sa pamamagitan po ng isang short devotion. At ibibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother John Norwell Gutierrez po. Good evening po mga kapatid, at patuloy po tayo po ay nagpapasalamat po sa Diyos para po sa ating pong malaya po na pagtitipon po ngayong gabi. Nais ko pong i-share po sa atin, katulad po nung nabanggit po ni Brother Anthony bilang ating pong short devotion. Gusto ko lang pong ituloy po yung dito po sa John chapter 21 naman po, at basahin po natin siguro yung verse 4 hanggang 7. Nung pong Sunday po ay dito po tayo sa John chapter 20 at naka-focus po tayo kay Tomas. At dito naman po sa John chapter 21 verse 4 hanggang 7 siguro po babasahin ko po. Ngunit nang
nagbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin. Gayunmay hindi napag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, "Mga anak, mayroon ba kayong anumang makakain?" Nagsasagot sila sa kaniya, "Wala." At kaniyang sinabi sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo." Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Verse 7, yung alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, "Ang Panginoon nga." Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon ay nagbigkis siya ng kanyang tunika sapagkat siya'y hubot-hubad at tumalon sa dagat. Yan. Salamat po sa pagkabasa ng mga salita ng Diyos. At dito po ay ang nais ko naman pong tingnan po natin ay walang iba mismo kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Bagamat alam po natin ito pong John chapter 21, kung babasahin po natin yung pong verse 1 hanggang sa mga sumusunod, sabi po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat sa Tiberias at siya'y napakita sa ganitong paraan. Ito nga pong binasa po natin. Yung verse 2, sabi po, sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Didimo at si Nathanael na taga Cana ng Galilea at ang anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Ito po yung verse 3. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sinabi nila sa kanila, "Kami man ay magsisama sa iyo." Sila'y nagsiyaon at nagsilulan sa daong. Nang gabing iyon ay wala silang nahuling anuman. Ito po yung pong alam po natin yung pangyayari po dito at madalas din po na napag-aaralan po o natatakel din po ito pong kung paano pong si Pedro ay decide po na bumalik po doon po sa old life. Tatandaan po natin nung pong unang panahon po na ang ating pong Panginoong Jesus ginamit po ang bangka po ni Simon Pedro, no? Ganitong senaryo, nangingisda po sila, wala po nahuli na anuman po sila Pedro, pero dahil din po sa Panginoon ay later on nakita po natin sa life po ni Peter na yung pong gaano pong karaming isda yung nahuli po nila. At doon din po, kung alam po natin yung istorya po na yun, alam po natin na iniwan po nila yon at sumunod sa ating pong Panginoong Jesus. Kung naalala po natin yung pong istorya po na yun. Alam po, nakakalungkot po dito po sa John chapter 21, yung binasa po natin, yung iniwan po nilang yun ay baga binalikan po nila. Kaya nga po, binalikan nila yung old life po nila. Kung ano yung dati po nilang ginagawa as a fisherman. Na dati ay iniwan nila para sa Panginoon. At kaya po nais ko pong tingnan po natin po, although alam na po natin yung kay Peter, alam po natin yung istorya. Nung binabasa ko din po ito, ay gusto ko pong tingnan din po natin mismo ang ating pong Panginoong Jesus. Kung gaano po yung pong pag-ibig po niya, hindi lamang po sa mga lost, kundi sa ating din pong mga believer. Kaya nga kanina po yung first song po natin, sabi po doon ay ang ating pastor, ang ating Panginoong Jesus ay alagaan. Sabi, alagaan kami sapagkat kami ay iyong tunay. Ituro kami sa tamang landas kung naliligaw. Parang akma dito po sa life po ni Peter, this moment po na binabasa po natin. Una gusto ko pong tingnan po natin, nung nag-decide sila Pedro at yung pong mga alagad dun sa verse 2, manghuli, magbalik sa dati po nilang ginagawa, dun sa verse 4, kung makikita po natin po, no, after po nung decision na sila po ay mag-return sa pangingisda,
After po nung failure, kasi sabi po doon sa verse 3, wala silang nahuling anuman. After po nun, yung pong sumunod po na verse doon po sa verse 4, ngunit nang magbubukang liwayway na si Jesus ay tumayo sa baybayin. Gusto ko pong tingnan po natin po, yung pong pangyayari po na ito na present ang ating pong Panginoong Jesus. Parang alam po natin, ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao po siya para po mamatay, bayaran po ang ating pong mga kasalanan. Namatay po siya, inilibing, sa ikatlong araw siya po'y nabuhay. Pero after po nun, hindi po siya agad bumalik po sa langit. Parang meron pong extension, at yun po yung 40 days. At kung titingnan po natin, yung 40 days po na yon ay nagugol po sa mga disciple po ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga, kung titingnan po natin, yung pong 40 days na yon ay time para i-restore yung pong mga disciple po niya. Siguro dahil po dun sa nangyari, parang titingnan po natin, parang nalaan po yon. Inilaan po ng Panginoong Jesus sa kanya pong mga disciple kung paano na sila po ay ma-restore po doon sa nangyari po sigurong panghihina po sa kanila, yung nakita po nila about po sa Panginoon. Ibig kong sabihin, nandun patuloy yung pong pagmamahal po ng ating Panginoong Jesus, katulad po ng isang pastor. Hindi lang man po niya tayo niligtas sa pagkakasala, patuloy nandito po ang Panginoon sa kanya pong mga alagad, at patuloy din po na, kasi kung tutuloy po natin to, mamaya makikita po natin na nililid po tayo dun po sa tamang landas. At yan po yung una po natin na makikita. Imagine po natin po, ang tao po kasi, kung sa ating pong mga tao po, kung titingnan po natin po, no, yung sabihin na po natin yung sa Panginoong Jesus, kung paano po yung pag-ibig po niya sa atin. Kung mapapansin po natin, ang tao po kasi ay kumbaga, madamdamin. Ano pong ibig ko pong sabihin na madamdamin? Kunwari, meron po tayong gagawin na mabuti po sa kapwa po natin na tao. Kasi hindi po i-appreciate nung tao pong yon yung ginawa nating mabuti, ay magdaramdam po tayo, magtatampo po tayo. Pero ang Panginoon, kung titingnan po natin, hindi po siya gano'n. Kasi kung meron pong pagdaramdam, mismong ang Panginoon yung pwedeng higit na sabihin po natin na magdaramdam, kasi binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, para sa kanyang mga alagad. Tapos makikita niya yung mga alagad niya, after nun ay babalik sila dun sa dati nilang old life. Kasi pagbalik nila sa old life, ibig sabihin, iniwan nila ang Panginoon, dahil nung una, iniwan nila yung pangingisda at sumama sa Panginoon. Pero ngayon ay parang baliktad. Kaya kung meron pong magdaramdam, ang Panginoon mismo po, di po ba? Pero hindi po. Nandito po ang Panginoong Jesus sa kanya pong mga alagad, at gusto ko pong pansinin po natin yung dalawa po dun sa sinabi po ng ating pong Panginoong Jesus. Dun sa verse 5, sabi niya sa kanyang mga alagad, sabi po sa kanila ngay, sinabi, yung pong word na sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon ba kayong anumang makakain? Okay. Yun po yung question po ng ating pong Panginoong Jesus. At ang sagot po nila ay wala. Kung titingnan po natin, napaka-importante po nung naging question po ng ating Panginoon Jesus sa kanya pong mga alagad. At kung titingnan po natin dito, kung kunyari si Peter po, isa po siya doon sa sumagot ng wala, o yung mga alagad po na ito. Ano po yung makikita po natin? Doon po sa sagot po nila. Sa English po, ginamit po kasi yung then Jesus said unto them, children, have you any meat? They answered,
They answered him, no. Yung question po na yon ay napakaganda po. Why? Bakit po? Kasi po kung titingnan po natin, inadmit po nila yung failure po nila. Doon po sa naging decision po nila na bumalik po doon sa old life. Doon po sa night na kanila pong ginugol para mangisda. Yung question po na yon ay nag-lead po sa kanila na sagutin at ma-admit yung ginawa po nila sa kanila pong sarili ay failure. At kung dadalhin po natin sa character po ni Peter, alam po natin si Peter po ay very emotional. Yung pong pabugso-bugso, yung kanya pong damdamin, yung pabigla-bigla. Kaya nga nung ang ating Panginoong Hesus, nung sinasabi niya rin na siya iiwan ng mga alagad niya, kung babalikan po natin yung sa Matthew chapter 26, verse 35. Dito po, ano pong sinabi ni Pedro sa Matthew 26:35? Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Titingnan po natin, Peter, yung pong pride po niya, no? Yung pong binitawan po niyang salita, alam po natin, ay dininay niya ang Panginoong Hesus. Alam po natin yung istorya po na ito. At hindi lamang po siya. Kasi sinabi po dito, sinabi ng lahat ng mga alagad. Kaya nga, dito po napakaganda, nung sumagot sila sa Panginoon, sila din lahat eh. Di po ba? Sabi, sila din yung tinanong ng Panginoon, may makakain ba kayo? They said, no, wala. Kasi gusto ko pong tingnan po natin, dito po naging reality o yung naging question o yung sa question ng Panginoon ay naging reality po yung sagot po nila. Ano? Baga nakot po sila dun sa sitwasyon po nila na yon na kumbaga yung wala po talaga. Failure. At hindi po pangit po yun. Na i-admit yun pong failure, pagkakamali. Actually, sabi nga po sa 1 John chapter 1, verse 9, First John chapter 1, verse 9, alam po natin ito pong talata po na ito. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, na tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Actually, yung pong admitting po ng failure po natin, kasalanan po natin, kahinaan po natin, ay ito po yung first step para tayo po ay ma-restore sa ating pong spiritual condition. At kung titingnan din po natin sa Luke chapter 15 verse 18, ito rin po yung sa prodigal son, yung kanya pong realization. Luke chapter 15 sabi po dito, magtitindig ako at paparoon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Yung pong realization. Kaya doon po sa pinag-aaralan po natin sa ating devotional about po dito sa John chapter 21, napaka-importante po nung sinabi ng Panginoong Hesus. Yung question po ng ating Panginoong Hesus. Una, yung presensya niya, nandun po siya, bagamat po, kaya po totoo po yun yung quotation po na 100 step ka na lumayo sa Panginoong Hesus, laging one step lang po yung pabalik. Bakit? Kasi nandun ang Panginoon sa likod.
ibig sabihin na every time na lumalayo tayo, ang Panginoon ay lumalapit. Kaya lang, nakatalikod po tayo sa Kanya. Nandun po ang Panginoon. At yung salita po ng Panginoong Yesus ay napaka-importante dahil yun po, yung pong nagpakita po, nagpa-realize sa mga alagad po na ito na failure po yung decision po nila na kumbaga po, bumalik po dun sa old life, ipagpalit po ang Panginoon. Ganun din po sa atin. Siguro maganda habang ito po ay ating pong pinag-aaralan, ay i-reflect po natin yung pong sa sarili po natin bilang ating pong pagbubulay-bulay. Makikita rin po natin, pangalawa, yung pangalawang sinabi po ng ating pong Panginoong Yesus, doon sa verse 6, at kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat. Nung sinagot po ng mga alagad na wala, at kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Pangalawa, yung question po na yung word po ng Panginoon, question nung una, ngayon naman po ay command. Inutusan po niya yung pong mga alagad. At ano pong mapapansin po natin? Yung una, nakita po natin, naging honest po sila dun po sa sitwasyon po nila, sa naging sagot po nila dahil sa salita ng Panginoon. Pangalawa, dahil sa salita ng Panginoon din po, nagkaroon po sila ulit desire na mag-obey. Kaya po sabi po doon, inihulog nga nila at ano pong nangyari at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Kaya kung titingnan po natin, doon po sa part na inihulog nga nila, tingnan po natin, sabi po kasi sa English, they cast therefore. Nung time na inihulog po nila yung lambat, na-eliminate na po yung self po nila dito. Ano ibig sabihin? Yung self-way po nila. Kasi nandun na po sila sa obedience doon sa sinabi ng Panginoong Yesus. Kung titingnan po natin, di ba nga po si Peter, hubad po siya nung nangingisda. Maaari pong kinakarir na po nila yung pangingisda po that time. Ibig sabihin, may extra effort. Kung sa dating pangingisda po nila ay merong extra effort. Kaya napaka-importante din po nung sinabi ng Panginoon. Kasi kung hindi, baka hindi sila matatapos po doon sa pangingisda po nila, doon sa self-way po nila. Kaya ano po yung mangyayari? Lagi po, failure. Failure. Kung hindi sila tinanong ng Panginoong Yesus, baka the next day, magta-try po ulit sila. Second day, failure. Failure. Pero dahil po dito sa sinabi ng Panginoong Yesus, sa inutos po ng Panginoong Yesus, at doon po sa pagsunod po nila. Kaya nung inihulog nga nila, kung titingnan po natin doon, ano na po yun nandun na po yung pagtitiwala, yung pagsunod. Kaya nga lagi pong magkasama po yun, yung trust and yung pong obey. At ano po yung sinunod po nila? Yung paraan po ng Diyos, yung Lord's way. Inuhulog nga nila doon sa sinabi ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya tingnan po natin ang Panginoong Yesus, yung pong pag-ibig po niya sa kanya pong mga alagad, no? Kahit po kung titingnan po natin, parang nagkasala po sila, pinabayaan nila ang Panginoon, inuna nila, yung pong iniwan na nila, binalikan po na nila. Pero ang Panginoon, still, nandun po siya. Still, nag-bless po siya. Kasi nga po, dun po sa nahuli po nila. Kaya, actually, yun po yung success. Kung titingnan po natin, ang success po ay wala po doon sa self-way po natin. Wala po doon po sa sarili po nating mga kakayanan. Actually, failure po yung binubunga po noon. Kung titingnan po natin ito pong scenario po dito. Pero dahil po sa Panginoon, yung pong sa salita po ng Panginoon, no, easy, kumbaga parang ang dali. Po. Yung pong pagsunod po sa Panginoon, pero in reality po,
hindi po siya. Bakit po? Kasi kailangan po natin, yun nga po, yung sarili po natin. Dapat, sabi nga po, ang Panginoon ng puso po natin ay hindi po yung magiging sarili po natin. At sabi rin po dun sa Luke 5, verse 4, ito po yung unang event po. Sabi po dun sa verse 4, babasahin ko po. At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nangagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Gusto ko pong i-highlight po yung pong sa inyong salita. At ang Panginoon, ipinagkaloob niya rin po sa atin ang kanya pong mga salita. Di lamang po yung audible voice na naririnig ng mga alagad, kundi mismo ang Biblia, ang salita po ng Diyos. At nandito po ang pagpapala pagka tayo po ay natututunan po natin na una po, pagtiwalaan po at sundin po ang kanya pong mga salita. At ikatlo po, para po sa ating pong next po na points, dito naman po sa verse 7, nakita po natin na dito po naman sa verse 7, babasahin ko po, yung alagad nga na iniibig ni Jesus, ang tinutukoy po dito ay walang iba po kundi si Juan, ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga. Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika sapagkat siya'y hubad at tumalon sa dagat. Verse 8, datapat ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daong sapagkat sila'y hindi lubhang malayo sa lupa kundi may mga 2 daang siko na hinihila ang lambat na puno ng mga isda. Po, titingnan po natin kung dun nga po sa sinabi nga po natin kanina, hindi po natin alam ang reason bakit po hubot-hubad po si Nate, sabi nga po sa English. No? Maari nga pong sa pangingisda, kinarir po niya yung pangingisda, wala po siyang mahuli. Pero nung narinig po niya ang Panginoong Jesus, ano pong ginawa niya? Meron pong change eh. Ano pong ginawa po niya? Sinuot po niya yung pong damit po niya, tumalon po siya. Actually, kung titingnan po natin, pumunta po siya agad sa Panginoon. Bagaman ito pong mga, kung titingnan po natin, parang malayo po sila. Kasi dito sa verse 8, meron po yung mga malalapit lang po sa daong. At kung titingnan po natin, doon po sa verse 9, kaya't nang sila'y nagsilunsad sa lupa, ay nakakita sila doon ng mga bagang uling at isda at nakalagay sa ibabaw ang tinapay. Tingnan po natin. Yung pong desire na mapalapit ulit sa Panginoon. Actually, babalikan po natin yung binasa po natin dun sa Luke chapter 15, yung prodigal son. Yun din po ang kanya pong ginawa. Nung narinig po ni Peter ang pangalan ng Panginoong Jesus, sinuot po niya yung damit niya at agad pong tumalon sa dagat para po pumunta po sa Panginoon. Luke 15, verse 20. Babasahin ko na po yung 19. Hindi na ako dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Verse 20. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natatanaw na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at iniyakap sa leeg at siya'y hinagkan. Tingnan po din natin yung pong son and father po dito. At ang Panginoon naman, dito naman po ay may naka-ready po na
pagkain. Kaya kung titingnan po natin, gusto ko rin pong pansinin po natin yung pong pagpunta po doon ng Panginoon ay para po talaga sa kanya pong mga alagad. Kasi po nung pag-ahon po, kung babasahin na po natin yung pong verse 9 to 14, yung pong pagkain ay naka-ready na po. Isipin po natin yon. Yung meron pong mag-prepare ng meal sa atin, di po ba? Kunyari, kung sa atin po, kung yung mga sa kaibigan, no, yung paghanda po tayo ng meal, di ba? Kumbaga, binibigyan po tayo ng treatment na maganda. At ang Panginoong Jesus, nag-prepare po siya ng meal. At yun po ay, kung titingnan po natin, yung pong fellowship, at yun po yung gusto pong, kumbaga, ipaalala po ng Panginoon sa kanya pong mga alagad. Kaya yung pong ginawa rin pong paraan po ng Panginoon ay yung pong time na si Peter po ay nag-decide na iwan po yung pong pangingisda at pumunta sa Panginoon. At yun po yung mismong pinaalala din po ng Panginoon po sa kanya. At kauli-ulian po, kung babasahin po natin tuloy po ito, ay yun naman pong pag-commission po ulit ng Panginoon kay Peter dun po sa verse 15 hanggang po sa mga sumusunod. Sabi po kasi doon, kaya ng mga pagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanya, natingnan po muna natin yung doon sa verse 15, yung mga pagpawing gutom sila. Kaya nandun po patuloy yung pong malasakit ng Panginoon. Alam po niya yung pong hindi lamang po yung wala po silang nahuli, alam din po ng Panginoon yung pong physical, no? Yung nararamdaman o yung pagod ng kanyang mga alagad. Hindi lang yung disappointment, hindi lang po yung kahinaan, pati physically, alam po ng Panginoon. Kaya nga nandun yung meal na hinihanda po niya. At dito po, nagkaroon po ng question ang Panginoong Jesus. Actually, sabi dun sa 16, tuloy po natin, sinabi niya sa kanyang muli, sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabing maikatlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang aking mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Kaya titingnan po natin, actually dun po sa original po, ang sinasabi po ng Panginoon dito, do you agape me? Yes, I phileo you. Yun po yung sagot po ni Simon Peter po dito. Pero ang gusto ko pong tingnan po natin kung paano po na ang Panginoon ay nirestore po niya si Peter at pinagkatiwalaan po niyang muli sa paglilingkod. Kaya alam po natin dun sa Acts chapter 2, 14 to 44, 14 hanggang 42 yung message po niya, kung ilan pong soul yung naligtas sa preaching po ni Peter. Dahil si Peter po, yung pong pag-ibig po niya ay muli nag-init sa Panginoon. At sa tulong at pangunguna ng banal na Espiritu, tumindig po siya at nangaral. Kaya dito po sa ating pong maikli pong pagbubulay-bulay, nakita po natin kung paano po ang Panginoon ay iniibig po niya yung pong mga alagad. John chapter 15, siguro last na lang po ito. Sabi po dun sa verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay
magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo'y mga ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya kung titingnan po natin, ako po, nung binabasa ko po ito, nakita ko po na, kumbaga po, yung 40 days po ng Panginoon. Nakita ko po kung ilang beses po siya nagpakita sa mga alagad. At kumbaga, ayun po ay tunay po na nakapagbigay, kumbaga, boost sa pananampalataya ng mga alagad ng ating Panginoon. At ako po yung masasabi ko po na, kumbaga, worth po na paglingkuran po ang Panginoon. Worth po na ipagpalit po natin yung time natin para sa Panginoon, yung treasure po natin para sa Panginoon. Bakit? Kasi po yung pag-ibig po niya, katulad po ng nakita po natin, hindi lamang po sa pinatunayan niya nung namatay siya para po sa atin. At ganoon din po, yung pong pinakita niya pa pong patuloy sa mga alagad. At ako po'y naniniwala na sa atin din po ay maraming beses na ipinakita po yung pag-ibig. At kung tayo man po, katulad po ni Peter at nung pong mga ibang alagad po ay nandun po sa discouragement, nandun po sa mali pong desisyon, nakita rin po natin ang Panginoon ay patuloy po tayong hinahanap. Patuloy po na nandyan po ang Panginoon at patuloy po na nais niya rin po na gamitin po tayo para po sa kanyang paglilingkod. At ang maganda lang po doon, katulad din po nung sa prodigal son, siya po yung nagdesisyon po na bumalik po sa kanyang ama at tayo rin naman po ay bumalik din po sa Panginoon. Kaya siguro ang ganda lang po yung ating pong pagpupulay, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po, Ama, na kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig, sa amin pong Panginoong Hesus na namatay doon sa krus. At kung paano, Ama, na patuloy din po pinapangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa inyo pong mga salita. At patuloy din po na nadarama po namin ang pag-ibig po ng aming Panginoong Hesus. Patawarin niyo rin po kami kung marami pong beses po na hindi po namin pinapansin ang pag-ibig po na ito at inilalaan po namin ang aming pong mga atensyon po sa sanlibutan, sa kasalanan at sa aming pong sarili. Alam po namin na nagbibigay po ng kalungkutan po sa inyo pong banal na harapan. Ngunit salamat dahil hindi po kami iniiwan ng Panginoon. Patuloy po na lagi po na nasa amin pong tabi at ihanda po kami na ituwid sa amin pong mga pagkakamali. Salamat din po. Nawa naging hamon din po, realization din po ang mga napag-aralan po namin sa inyo pong mga salita. Patuloy na dalangin din po namin na pangunahan po ang lahat po ng makakapakinig. At ito pong lahat ay aming pong dinadalangin sa matamis na pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po at God bless po. Purihin po ang Diyos sa mga salita po na ating pong napagbulayan sa gabi pong ito. At maraming salamat din po sa anak po na kanya pong ginamit. At habang ito po ay ating pong pinagbubulayan, tayo pong lahat ay umawit po, magwakas sa awitin sa page 80 po. Ayon sa iyong kagandahang loob. Page 80. Ayon sa iyong kagandahang loob, Ama akong ito'y kaabagan. Anong balik ang dati mong pag-iro?
Kainisin ang aking karungan. Ang pagsalang-sang ko'y iniginala. Pinagsisisihan ko, Ama, sa uli ang nagtangkong ligaya. Dalisayin ang kaluluwa, isang pusong dapat na nagsisisi. Ang alay ko sa iyo, Ama, gawad mo mayamang pagkasi at hawiin ang pagkakasala. Ang pagsalang-sang ko'y iniginala. Pinagsisisihan ko, Ama, sa uli ang nagtangkong ligaya. Dalisayin ang kaluluwa, di iba dapat nasisisi. Ako lamang, Ama, ang nagsaksi. Tangan ko iyong patawarin, at sa iyo papanggalitin. Ang salang-sang ko'y iniginala. Pinagsisisihan ko, Ama, sa uli ang nagtangkong ligaya. Dalisayin ang kaluluwa. So, maraming salamat po sa ating pong pag-aaral sa mga salita ng Diyos at sa ating pong mga inawit. Nawa, siya po ay ating pong tunay nga po na napapurihan. At ngayon po, sa ating pong pagwawakas, ay hingin po natin kay Brother Abel na tayo po ay pangunahan po sa closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na itinulot mo na kami po ay magsama-sama sa aming pong online Bible study. Maraming salamat po sa pangunguna po ninyo sa amin sa mga nagdaang oras sa aming pong pag-aaral. Lalo tigit sa anak na yung ginamit. Nawa ang dalangin po namin patuloy na gabayan ng aming pong kapatid at patuloy na tulungan sa mga ministeryo na pinagkaloob niyo po sa kanya. Maraming salamat din po sa mga kapatid namin na naglaan ng oras upang makasama rin po sa online Bible study na po nito. Patuloy dalangin din po namin maging ang mga kapatid namin na hindi rin po namin kapiling ano man po ang kanilang ginagawa, nawa ay patuloy na gabayan at pangunahan. Lalo tigit sa karamdaman din po kay Brother Wilson, ang panalangin po namin nawa ay kagalingan din po sa mga karamdaman pong ito. At alam namin na ang inyo pong kapangyarihan ang pwede lamang makapagpagaling sa mga karamdaman pong ito. At patuloy din po sa kanyang buong pamilya, pag-iingat din po. At patuloy sa bawat isa po sa amin, maging sa mga nakapakinig o dadatnan po ng mensaheng ito sa mga nakakapaginig sa aming online. Patuloy nawa ay ingatan at pangunahan din po, nawa ay maging hamon din po ito, hindi lamang sa mga believer, kundi sa mga unbeliever na wala pang tunay na pagkakilala sa aming Panginoong Hesus. Maging asin at ilaw po ito. At patuloy din po ay nagpapasalamat kami sa mga nagdaang oras at patuloy sa mga kapatid po namin
na nakapakinig din po ay nagpapasalamat din po kami. Binabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan lang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po at God bless. Good evening po at God bless po sa bawat isa. God bless po. Good evening po. Good evening po. God bless po.